Hello guys, welcome to my vlog. Kain tayo. Meron akong lunch dito. I have here rice. Kasi Pilipino tayo. And I have shrimp, sinigang. Yan, hindi ko mapapakita. Ayan siya. Yan. So, kakain tayo. Usap-usap tayo guys. Oh my God, hindi niyo ako masyado makikita. Wait lang. Guys, mag-uusap tayo. Yan. Yan, nakikita niya na ako. Sorry. Tayo. Usap tayo guys. Usap tayo ng abroad issue. Alam niyo guys, hindi daming tao na pupunta sa abroad. Gustong mag-abroad. At kung nang nasa abroad ka na, ay gusto mo nang umuwi. Hello? Isipin mo yung mga pagod mo. Isipin mo yung mga pagsisikap mo. Makalusot man lang ng immigration, mag-prepare ng mga documents, ng mga original documents, mga authenticated documents, galing sa PSA, kung sa DFA, whatever. Para lang makalusot ka sa immigration, makapag-abroad. Tapos pagdating mo dito, in a few weeks, gusto mo na umuwi. Hello? Isip tayo na mabuti guys. Hindi basta-basta ang mag-abroad. Once nag-abroad po tayo, ay may kasama tayong lakas ng loob. Baon yun. Lakas ng loob. Diba? Umalis tayo ng Pilipinas para makatakas sa kahirapan. Obviously, hanap tayo ng trabaho dito. Kasi, ang sweldo dito, triple sa magiging sweldo mo sa Pilipinas. Yun nga lang, ang kapalit, hindi mo makapiling yung mahal mo sa buhay. Hindi mo makapiling, pero mabibigyan mo naman ng future. Kaysa magsama-sama kayo, hindi naman nag-aaral anak mo. Diba? Pero kung may kaya kayo talaga sa Pilipinas, huwag na kayo mag-abroad. Mahirap talaga ang abroad. Akala nyo lang masaya. Maraming pera. Ang mga OFW, hindi sila nagpo-post ng kahirapan. Ang pinopost nila, pag lumabas na sila, nag-spend ng day off sa labas, kumakain ng masarap, nakapagdamit ng maganda. Yun. Sa araw lang yun guys. Kinabukasan noon, trabaho ulit. Trabahong paulit-ulit. Oo. Matagil na ako. Kaya huwag kayo mag-abroad kung mahina ang loob nyo. Kung pag-abroad kasi, yung first 3 months mo, lalo pag may anak na maliit, kasali na doon ang adjustment sa homesick, saka doon sa anak mo. Mabuti nga ngayon guys, ang nag-abroad. Pagdating dito, pwede nila kausapin agad yung pamilya ng Pilipinas kasi meron ng mga Facebook, meron ng mga video calls, meron ng, alam mo yun, yung social media ngayon mas active siya compared noon.
Kasi nung unang dating ko dito sa Dubai, 2007, ewan ko kung may Facebook na noon, pero hindi pa kasi ako active noon eh. Nag-start ako ng Facebook 2010. Pero 2007, andito na talaga ako sa Dubai. Paano ko kinakontak yung mga anak ko sa Pilipinas noon? Tinatawagan ko sila through phone calls. Minsan, natakbo ako sa my computer shop. Nagbi-video call kami ng sa Yahoo Messenger. Tinatawanan na ako ng mga anak ko. Kasi nga, mga anak ko si dalawang lalaki. Kakaiba ang anak na lalaki sa anak na babae. Kaya hindi ko pinapakita sa kanila na umiiyak ako, nalulungkot ako, hindi ko pinapakita sa kanila. Kasi hindi nila ramdam yun. Pero nagbunga lahat ang pagod ko dito sa abroad, guys. Although may asawa na yung mga anak ko, at least, nakatapos sila ang pag-aral. At andito na sila. Sorry. Dito na sila sa abroad. Hindi ako katulad ng ibang nanay na nandito sa abroad. Kahit matanda na, inuuna mag-boyfriend at pinapabayaan ng mga anak sa Pilipinas. Nabalitaan ng anak, ang nanay dito sa abroad nagjujuwa, ay nagjuwa din ang anak sa Pilipinas, nag-asawa na, hindi na nag-aral. Wala, ang nanay dito busy pa rin kakajuwa, kakalibin. Alam mo ba, guys, ang baba ng tingin ng mga Arabo dito sa mga Pilipino. Kahit anong lahi. Kasi meron kasi Filipino community dito na makapag-rent ka ng mura, ng upahan. Ginawa nilang participation. Maraming Pilipina na nakipag-live-in ng ibang lahi. Basta ibang lahi, hindi ko na-mention. Ibang lahi. Bakit? Ang Pilipina ayaw maging katulong. Kasi ang katulong, isang beses lang labas isang linggo. Hindi ka makakalabas gabi-gabi. Hintayin mo yung weekend. Meron din ibang katulong na yung mga, lalo na yung mga agency, galing sa agency. Ang minsan ng iba walang off. Minsan ng iba once a month. So, yung mga Pilipina dito na nasa labas ng trabaho, ang sahod nila ay almost lang the same sa katulong. Pero, ang advantage lang, nasa labas sila nakatira. So, malaya sila pag after work, sa gabi pinis lang gumala. Pwede sila manlalaki. So, maliit din lang ang sahod nila. Ang ginagawa nila, nakipag-live-in sila ng ibang lahi. Tapos, libre na sila sa bahay. Di ba? Libre bahay, libre happiness. Ang dami dito, guys. 50 plus na. May jowa pa. So, Lord. At mga jowa, nasa 30 plus lang, nasa 20 plus. Di ba nakakahiya yun? Damay-damay lahat. Kahit isang Pilipino lang ang ganun, lahat ng tingin nila sa Pilipino ay ganun na.
So, hindi natin masisisi ibang lahi, ba't ang baba ng tingin nila sa mga Pilipino. Open country ang Dubai. May mga bar dito na may nagkakanta. Doon mo makikita yung mga Pilipino nag-short na maiksi na nagsasayaw ng aakit. Parang Manila. Ang tagwa, tignan guys. Pag may nakakita sa iyo, Arapo, sabihin, "Hey, kabayan, how are you? Mahal kita." Ganun-ganun. Katipan ang mga trato. Kasi nga, alam nila na ganun yung mga Pilipino. Hindi naman lahat, pero mostly. Shout out sa mga nanay dyan na busy sa kakajowa. Pinabayaan ng ang Pilipinas. Kawawa. Sarap ng ulam po guys. Nakakainis, no? Nakakainis mga kabayan, ganun. Landi ng mga kabayan dito. Pwede tayo lumandi. Lagay natin sa lugar. Landi tayo. Kahit pa paano. Hindi natin pabayaan yung pamilya natin. Especially yung mga anak natin. Okay lang guys, pabayaan mo yung asawa mo. Pero yung anak mo, for God's sake, huwag mong pabayaan. Bigyan mo ng edukasyon. Tandaan nyo yan. Especially sa mga katulong. Katulong ka na nga. Tapos yung anak mo maging katulong pa rin. Payag ka ba nun? Diba? Kagaguhan yun. Okay. Yun lang guys. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Ngayon, busog na ako. Yun lang. Real talk lang yung mga sinasabi ko. See you in my next vlog. Bye, Have a nice day.